Welcome back muli mga kaibigan sa bagong muling mga balita na ating mapapakinggan at mapapanood dito sa channel ng Bayan, ang Bayang Pinas. Dito, ating matutunghayan ang mga bagay na nangyayari sa ating bansa, partikular na umano sa loob na mismo ng gobyerno at lalong-lalo na dito sa kasalukuyang administrasyon. Ngunit bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa ating channel ay siguraduhin mong ikaw ay mag-subscribe, pindutin ang notification bell at syempre piliin na rin ang all upang lagi kang maging updated sa mga balitang bago, totoo at walang bias. Syempre mga kaibigan at kung mga ating mga solid viewers naman dyan ay maraming salamat naman po sa inyong walang sawang pagsuporta. At huwag din pong kalimutang magpakita ng suporta sa ating channel sa pamamagitan ng pag-like at pag-share sa ating mga videos. At syempre mga kaibigan, kung meron ka naman pong hinaing at opinyon, ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga opinyon at mga hinaing at kung ano po ang nais nyong sabihin sa ating mga gobyerno upang mabasa na ito. Heto na nga mga kaibigan, atin nang panoorin at pakinggan ang balitang ito. Sila at hindi nyo kakayanin yan. Kahit mag-declare ka pa ng literal na martial law bangag, kahit gayahin mo pa ang South Korean president, lalabas ang tao at yung putang ina mo, ikaw Marcos, at ang asawa mo si Lisa, sabi ko nga sa'yo, papantay ang paa niyan. O hindi man papantay ang paa sa kulungan or magugurgor sa bisa ng parusa ng lahat, parusa sa lahat ng ginawa ninyo na pagdanakaw sa bayan. Kaya nga, di ba, panawagan natin, peaceful movement. Dahil itong gobyernong ito, kasabwat na silang lahat ng krimen nila ay kanya-kanya silang takipan. Yan ang nangyayari ngayon. Pag-aabuso, pagnanakaw, patatahimik sa atin, kakasuhan, takutin, padala ng supina at kung ano-ano pa. Diba? Tama ba yon? Tapos anong sasabihin? Pag nagpo-protest tayo, nagpi-peaceful protest tayo, katulad sa EDSA ngayon nagaganap, anong sabi sa atin? Like sa Korea, ang sinasabi, the reason na nag-declare ang South Korean na president, kasi daw ito daw yung mga taong nagsasalita ay nag-incite ng sedition. It's the same thing na sinasabi sinasabi ng NBI sa atin. Ang sabi ng Korean president, ang mga tao daw na nagpapahayag ng kanilang freedom of speech ay mga anti-state forces. Kaya niya dineclare ang martial law. Ito din, gawin din ba ito? Well, undeclared pa nga lang. Paano naging anti-state? O paano magkaroon ng inciting to sedition ang ginagawa ng malayang pagsasabi namin ng mga kawatan kayo? O pumunta kayo sa EDSA Shrine, mga palangga, magpi-peaceful prayer tayo o rally, whatever you call that kind of basta peaceful. Sinabi ba namin, pumunta kayo at pagugurgurin nyo lahat? Walang ganon. Dahil hindi naman ganon ang intensyon ng bayan. Even yung mga pulis na yan. Kampi yan sa taong bayan. Okay? Itong gobyerno ni Bangag, ang tunay na abusador. Lahat pagbibintang sa atin, tayo daw ay nanggugulo. Sino ang nanggugulo? Ang taong bayan? Paano kami nanggugulo? Nagpe-peaceful rally lang naman ng mga palangga dyan. Kayo ang nanggugulo. Lahat sa pangawat, pataas ng presyo, paulit-ulit na lang tayo mga palangga. Lahat ng katiwalaan, kawatan, pagtatahimik sa atin, ayaw tayong pagsalitain. Mga kurap, paulit-ulit na lang yan. Anong ginagawa ng mga inayupak na to? Di ba pinagtatakpan nila lahat? Isa-isa silang pinagtatakpan nila, atakin. Pag nagsalita tayo, ayan, isusuppress tayo. Kasabot ang NBI. Sa Sapina. Tapos si Barbers, nag-privilege speech. Chucho. Tapos si Bangag, ayan, mamimigay, din, magrarally din sila bukas daw dyan sa People's Park. Sa EDSA. Dyan sa EDSA din. Lumipat sila ng venue. Bakit ka magrarally? Bakit sila mamimigay ng ayuda doon? Kasi nararamdaman na nila na ang tao fed up na. Konting kembot na lang yan. Pag lumabas ang INC, you'll never know. Any day, any time from now. Another religious group, mga kababayan.
Panahon na. Panahon na para magsaya. Panahon na para mag-alsa. Diba? Peaceful. Prayer rally. Panahon na para magdasal sa EDSA. Samahan nyo sila Maui nandyan. Ayan, mga palangga. Patuloy natin sinusuportahan ang ating mga palangga dyan. May mga dumating na talagang iba galing pa ng probinsya. Thank you, with all your help. Nakatulong tayo. Thank you, Maui, for facilitating ng mga pagkapagkain. Thank you so much sa hard work mo dyan, Maui. Nakakaawa yung mga tao ngayon sa EDSA na talagang nagbagtas sila, lumuwas sila. Talagang ayaw nila, meron ako nakikita doon na pinost ni Maui, ayaw nilang umalis hanggat hindi natatapos ang mga bangag. Kasi hirap na yung taong bayan, di ba? Hirap na kayo lahat. Tapos gusto lahat tayo ay what? Patahimikin. Gurgurin na lang ba tayo, mga palangga? Di ba? At itong kabobohan, itong kadyutahan ng mga Huwad Committee, lalo sa Huwad Committee, Tuwad Committee, pinapalaganap nila ang kasinungalingan patungkol sa confidential funds. Di ba, ang recent, tama ba, yung recent, nag-request itong si Joel Chua sa National Statistics Office para doon sa mga pangalan na nakalagay sa report ng Office of the Vice President na nabigyan ng pondo in relation doon sa ano man yung what do you call that? Classified na mission classified mission. Mga kababayan, hindi gumagamit ng utak, even ang mga media na paliwanagan kayo. Itong mga hinayupak na to, kaya nga tinatawag nga, sinabi na rin ni Inday yan, kaya nga intelligence funds. Kaya nga yan ay confidential. Kasi, mga kababayan, ay what? Ginagamit yung mga pondo-pondo na yan para, ang intensyon talaga niyan, para i-secure ang ating pamayanan sa mga masasamang elemento. Katulad ni Lisa Tanas, di ba nga, gaso broad daylight, bukas na bukas sila na talagang kahit kidnapper, kawatan, hindi nyo pa rin sila, hindi pa rin kayo lahat nag-aalsa. Yung pondo na yan, may kinalaman, kaya confidential yan, meron yung kinalaman sa national security, sa seguridad ng mga komunidad na nasasakupan. Putang ina, kaya nga confidential fund Paulit-ulit na lang tayo, nakakapagod na, pero dapat di tayo mapagod kasi kailangan nating mabuwag ang mga mafia. Sino ba number 1 na may access sa confidential fund? Di ba Office of the President siyang may control lahat? Ang sabi ko nga, very selective. Kung ipapa-request ni Joel yung buwaka ng part ng committee mga Huwad, sumulat dito sa National Statistics Office para kunin ang birth certificate, marriage contract, kung ano-ano, mga vital information ng mga nakalagay doon sa report ng Office of the Vice President. Bakit ang Office of the Bangag ayaw kuhaan ng mga report na ganito? Bakit ayaw nyo busisiin lahat kung paano ginastos? Kasi gusto nyong, kumbaga binaliktad nyo na yung batas Yung confidential, gusto nyo na open, broad daylight. Dapat hindi kayo selective. Dapat pantay-pantay. Dapat palabasin nyo rin, i-audit nyo rin ang ginastos na bilyon-bilyon ng Office of the Bangag. Di ba? Kasi what? Ano sabihin? Di ba ginagamit naman lahat yan for national security, intelligence gathering, chuchu-chuchu, mga confidential activities? What's the point? Nakunin ang mga information ng mga tao, ng mga nakasulat doon, na mga alias lang yung mga yun. For sure, mga alias na yun. Kaya nga confidential dahil ang mga informer, pinoprotektahan mo ang kanyang identity. Sino pa ngayon ang magbibigay ng information sa inyo kung iburag-rag ninyo sa buong kalupaan ng magulong mundong ito? Tingnan mo ko, yung mga puting ahas ko. Binurag-rag ko ba doon sa kaso ko?
Mga kababayan, dun sa unang case ko na na-dismiss, 1, 2, meron akong dalawang John Doe informer. Dito sa sa Amerika na honor yun. Yung John Doe na yon, ibig sabihin, hindi na ilabas yung kanilang pangalan publicly sa case ko kasi pinrotektahan sila ng batas. May proteksyon ang batas. Hindi lang sa Amerika, kundi sa Pilipinas. Yan sa mga confidential fund na yan, na kailangan protektahan mo itong informer na ito kung gusto niyang o ayaw niyang lumabas, pero sumumpa siya. Di ba sinabi ko na sa inyo, yung dalawang John Doe ko, actually, na doon sa unang kaso ko na na-dismiss, sumumpa sila sa confidential attorney. Na ako, si Juan de la Cruz, ako ay nanunumpa na ang aking sinasalaysay ay pawang katotohanan, may personal knowledge ako, sumumpa. Okay? Hindi na-expose ang kanilang pangalan. Tapos ito mga buwaka ng inang ito, confidential, confidential intelligence o confidential gathering, andun yung mga pangalan ng mga tao doon. Anong gagawin nila? Ibuyang-yang? Tama ba yon? Tapos yung confidential fund ng Office ng Bangag, itatago nyo na lang forever at wala kayong pakialam, ayaw nyo imbestigahan? Di ba? Kaya nga sabi nga ni Inday di ba? Kaya nga confidential fund yan at marami pa nang sabi mga abogado. Dahil what do you call it? Mayroong kinalaman, okay, sa mga confidential national security or seguridad. Tapos buyang-yangin ninyo. Kung ganun nga, paulit-ulit na lang sinasabi namin, Department of what? Of National Defense. Diba? AFP. Di ibuyang-yang nyo na lahat ng mga pangalan ng mga informa. Buha ka ng GNMS, yung ginurgor nga dyan na lawyer at yung lawyer, and si Escalano, di ba? Escalano ba yon? Lawyer na ginurgor sa loob ng Camp Aguinaldo. Hindi nyo maimbestigahan kung sino ang gumurgor dyan. Kung ganyan pala ang reasoning ng mga bangag sa Kongreso, ilabas yun na DND, DILG, AFP, kung sino yung mga pinagbabayaran na yan, di ba, para makita na ng buong mundo kung paano natin, ano yung ways natin sa pagko-conduct ng mga classified information. Kunin nyo lahat ng birth certificate nila sa National Statistics Office. Ang DILG kay Benhur Ngiwi, ayaw nyong ipakuha? Yung PNP kay Marvel, na okay lang paggamit ng pulburon o ng shab-shab. Okay lang, pangpadagdag lang yan ng oras. Hindi yan mga adik, chuchu-chuchu. Buha ka ng GNMS. Bakit hindi niya ipahalongkat lahat yan? Ang kanilang confidential fund. Ulit-ulitin na natin, Department of Justice, NBI, Bureau of Customs, DFA, nakasabwat ni Lisa, lahat naman yan kasabwat ni Lisa, na nag-kidnap siya ng mga bata sa Turkey. Ipakita ninyo kung magkano ang nagastos ng DFA nung nakipagsabwatan kay Lisa Tanas at kay Bangang Jr. nung kinidnap nila ang dalawang bata mula sa Turkey. Yan ang imbestigahan ninyo. Yung Philippine Coast Guard, mga palangga. Tignan ninyo kung magkano ang mga, my God, ang bobobo ng mga baka ng GNMS na ito. Kung gusto nyo talaga transparency, na sinasabi nyo na ang departamento ni Sara Duterte ay ganito, ganire. Bakit si Sara lang? Mga kababayan, bakit si Sara lang? Sabi ni Oscar Loyaga, hindi alam ang confidential fund. Okay, na-heat stroke daw si Tambaloslos. Trollbuster, thank you palangga. Hindi natin alam, di pa yan na, di good kung totoo man yan. Lahat yan, mga kababayan, may confidential funds, yung mga nabanggit natin. Kaya nga ang INC nagsalita at iba pang mga religious group. Kung nanonood kayo, mga kaparian, magising-gising kayo. Nag-aral kayo kung ano-anong inaral nyo, di ba? Theology, ano ba inaaral ng mga pari bago magpari? Sa dami ng mga ahensya ng gobyerno, selective ang ginagawa kay Sara Duterte kasi ang target nila
alisin sa political arena ang mga Duterte kasi masyado nga namang malakas ang kanilang alindog ni Inday. 32 million votes at ngayon 32 million and now ngayon kita mo naman rockstar na rockstar pa rin ang Pangulong Duterte kahit saan siya magpunta. Kung gusto nilang sinasabi nila na dapat may transparency, chuchu, accountability, i-audit nyo lahat, mga puking ina nyo. Ha? Unahin nyo ang vice president, ay ang president. Unahin nyo ang DOJ. I-audit nyo kung magkano naggastos ni Bonjing. Lumabas na ba si Bonjing? Para na ospital na naman yata si Boying. Ilabas mo kung bang ang ginastos ni Boying Remulla sa kanyang pagpapagamot kung galing sa pera ng bayan. Diba? Si Sara lang, of all the, ano tawag dito? Ahensya ng gobyerno, mga pabalangga, si Sara lang. Ha? Selective. Kung gusto niyo scrutinize, isa-isahin. Panginan nyo, isa-isahin nyo lahat. At unahin nyo uli ang presidenteng bangag. Yan ang inyong gawin. Hindi yung puro na lang inday. Puro kajotangan. And now, the religious groups, leaders, ay lumalabas na nga at ito ay sinasabi ko sa inyo, ito ay nagpapakita. Ito ay hudyat na sila ay gising na sa ginagawang pagpili lamang sa isang ahensya ng gobyerno. Okay lang sana matutuwa ka sa kanila. Kung lahat ng ahensya ng gobyerno na mga nabanggit natin na may confidential funds ay inuurirat nila. Kaso ang gusto lang naman nilang uriratin ay si Inday. Kaya nga, thank you INC dahil ipinapakita niyo ang inyong moral obligation sa inyong mga tagasunod at sa mga taong bayan. Wala na po kasing moralidad. Wala nang ethics itong mga hinayupak na to sa gobyerno. And thank you sa inyong mga religious leaders, Christians, whoever you are na magsalita. Panahon na para kayo ay peaceful rally. 'Di ba? Kaya nga sabi ng doon sa statement, no? Ng INC na susuportahan nila ang panawagan ni Bangag na wag i-impeach si Inday Sara at tumutok na lang sa mga usapin na mga pangunahing usapin ng bayan, yung pagtaas ng presyo ng bigas, kung ano-ano pa, bilihin, mga krimen. Kaya 'di ba sabi ko nga sa iyo, political entrapment ang nangyari kay Bangag. Magaling din ang INC. At na yung ibang mga cardinals nagsasalita na at ibang mga religious leaders, 'di ba? Ito ay gawin niyo yung tama. Mga pastor, mga pare, 'di ba? Dahil meron kayong moral obligation sa Diyos at sa taong bayan. Ang duty ninyo ay pagkaisahin at protektahan ang mga mamamayang Pilipino. 'Di ba? Protektahan ang duty ng mga religious group leaders, mga palaga, na wala tayo, nagurgur naman tayo, ay protektahan ang mamamayan ninyo, ang inyong mga tagasunod. Yaan ang inyong ang silbi, kaya kami nagsusumamo sa inyo, kaya kami nagsisimba, pero ako tagal na ako din nagsisimba, kasi kayo yung magbabalangkas. Kayo ang titingin, kasi wala nang media eh. Kayo ang titingin, kayo ang mag-guide sa inyong mga miyembro, sa inyong mga kingdom citizens, sa inyong mga lahat. You know that already. Kasi meron kayong obligasyon sa amin, sa mga Pilipino, sa inyong mga nasasakupan, na kaya nagsisimba, nagsusumamo yung taong bayan, tumitingalayan sa inyo na kayo ay nasa tamang wisyo, nasa tamang pag-iisip, na meron kayong moral compass or moral obligation para sa taong bayan o para sa inyong bansa. Gawin nyo na yan. Di ba? Tapusin na natin ang gobyernong Bangag. May pananagutan ang bawat isa. Mayroon lang tayo pananagutan. Di ba? Ako, I'm just doing my duty as a citizen. As a, citizen, world citizen. Citizen ng mundo. Papanagutan sa Diyos, sa bayan, lagi yung binabanggit yan eh. Di ba? May papanagutan tayo sa Diyos, sa bayan, pagmamahal sa Diyos, sa bayan. Dapat sumunod tayo sa 10 commandments, kung ano pang mga command ng Diyos. Whether ano man ang iyong, ano man ang inyong
a religious practice. You have to protect, my dear, mga madre, nakasama pa nung mga makakaliwang grupo nag-file ng impeachment. Kaya yung ibang mga madre, sa totoo lang, nakakahiya kayo. Mga komunista, rebuilding NPA, makakaliwa kayo mga putang inang kayong mga madring mga tiwali. Hindi ko nila lahat, yung mga tiwali lang. Kayong mga inayupa kayo na natutulog kayo siguro, nakipagtsuktsakan kayo sa mga rebuilding NPA, tapos nagtatago kayo sa inyong mga belo. Nasaan ang pagprotekta nyo sa prinsipyo ninyo? Kung may prinsipyo kayo, nasaan ang protekta ninyo sa mga taong bayan? Asaan yung katarungan na pinagnangak-ngak ninyo? Nasaan yung maka-Diyos? Ha? O baka sumasaba-saba din kayo? Kayong mga madre. Kayong mga madring what? Pakangkang? Pakangkang sa mga makakaliwang grupo? Ano ngayon? Magdideklara na si Bangag ng martial law, literal, dahil ang dami ng nagigising na mga social media influencers, mga commenters, nagigising na magma-martial law, tapos sasabihin nyo, gagayahin yung South Korean president na pinoprotektahan lang nila yung, tawag dito, yung seguridad o para sabi niya, ma-eradicate yung mga anti-state forces, poprotektahan daw yung freedom of speech. Pareho lang siguro to kay Bang. Hindi ko naman nasusundan yung Korean president, Pero sinasabi niya para protektahan, okay? To protect the freedom of speech, chuchu. Samantalang, you compare sa ating bayan, sa Pilipinas, pinoprotektahan ba ng bangag na gobyernong ito ang freedom of speech? Isinisikil nga tayong lahat Tinatakot na tayong lahat na isabina, kung ano-ano, tapos isa kakasangkapan nila yung mga military, nababayaran lahat. My God, mga kababayan, may kilala akong pakangkang. Fellowship, support to martial law, sabi ni Ting Carol. Sabi ni Marcel Suba, ano yun, Madre de Cacao? Ayun na nga, mga palangga. Sabi ni Lupax, may kilala ako isang pakangkang na madre sa Pilipinas. Which is so sad, mga kababayan. Tingnan natin sila mawi kung nasaan sila. Oh, ay wala pa. Diyan natin. Nabudol talaga tayo, palangga. Budol na budol. Forever Duterte pa rin, sabi ni Eri Marisawa. Mostly sa mga madre at pare, mga salot ng bayan, mga lefties, sabi ni Lauren Rojas. Ayun na nga Yun na nga, mga pabayan. May sinugod na ba? Di kung sinugod, bagpalitsyon tayo. Dapat nga hindi na magising ang tragis na yan Para may nabasa ako kanina, but we have to wait. Hindi pa nagme-message yung puting ahas Wala pa yung puting ahas. Tignan muna natin dito. Bastos.